Hello, magandang araw sa bawat isa. Naku, excited po tayo no sa araw na ito. Tunay nga na this is the day that the Lord has made and we should rejoice and be glad in it. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon. And every morning is a blessing. Blessing po ito na tayo ay buhay pa at excited din po ako mag-share ng salita ng Panginoon sa bawat isa ngayon. Before I share the Word of God, para sa bawat isa, tayo po ay manalangin muna. Sama-sama tayong humingi ng tulong sa taas, sa langit, upang ang dito sa lupa ay maranasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Amang nasa langit. So let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this day that you have given us, O Lord. Panginoon, sa Nawa All series na naganap sa 3 linggo at ito yung pangatlong linggo na pinakahuli na sa series na ito, Panginoon, at Nawa All ay mabless. Nawa All, Panginoon, ay makaranas, Panginoon, ng magandang bagay sa buhay nila sa mga oras na ito. At Lord, nawa ay hindi magkaroon ng problem sa mga internet connection, Panginoon Ama. And Lord, we ask your Holy Spirit to be with us and to empower each and every one of us, Father God. We thank you, Father, for lavishing us with your love, and we will love others the same. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon po ay pangatlong linggo na ng ating Nawa All series. No? Nung unang linggo, Nawa All katulad mag-isip ni Jesus. And here in our church, sa CLGF, alam naman natin na ina-advance natin ang kaharian ng Panginoon. At alam natin na si Jesus ang nagsimula at nagdala ng kaharian ng Panginoon. And as a church, yan ang ating ina-advance kahit saan tayo magpunta. At hindi natin ito ma-advance pag hindi natin katulad mag-isip si Jesus. At pangalawang linggo, Nawa All, kaugali ni Jesus. Kung hindi natin kaugali ni Jesus, mahirap din i-advance ang kaharian ng Panginoon. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, Nawa All, may desire katulad ni Jesus. No, hindi lang dapat humahanga tayo kay Jesus, hindi lang dapat pinaghaharian tayo ni Jesus. Maganda na pinaghaharian tayo at yun naman talaga ang pinakamahalaga sa kaharian. Pero Nawa All, yung desire na meron siya, ay desire din natin. Okay? So yun po ay mahalaga. Ito ay panahon, itong pag-uusapan natin, sa John 17 tayo magfo-focus. Ito yung prayer ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Na kung saan, makikita natin yung mga desire niya. Dahil ito yung panahon na bago po siya mamatay at mapako sa krus. At may tanong lang ako ngayong araw na ito. Bago ka mamatay, ano yung pinaka-desire mo? Ano yung mga gusto mong mangyari bago ka mamatay? Kunyari, in 2 days, mamamatay ka na. Isipin nga po natin kung ano yung desire natin bago tayo mamatay. No? Siguro yung iba, ang desire nila, syempre ay magkaroon ng yung mga anak nila, maiwanan ng pera, at magandang desire yan. Hindi masama yan, hindi kasalanan yan. Yung iba naman ay desire nila ay yung kanilang mga mahal sa buhay, okay, ay magkaroon ng stable na business at maganda rin po yan. Hindi masama. Pero si Jesus, iba yung kanyang mga desire sa Garden of Gethsemane at yun ang pag-uusapan natin. Sa John 17 tayo magfo-focus, no? Pero marami rin tayong verse na mga dadaanan ngayong magang ito. Ano ba itong mga desire na meron si Jesus? Ano ba itong desire na ito na gusto kong mapapag-usapan natin ngayong umagang ito? Kayo po ba ay excited? Sino pong excited ngayong umagang ito? Pakisabi nga sa comment section, excited ako ngayong araw na ito. Okay, so number 1, desire to be with Him. So yung desire ni Jesus na aalis na siya at alam niya kung saan siya pupunta. At ang desire niya, makasama niya rin later on yung kanyang mga disciple. Tayo po ngayon, bilang mananampalataya ni Jesus, we know that and we are secured kung saan tayo pupunta. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan dahil pangako ng Diyos yan. At sinabi nga ni Jesus bago sa umalis, aalis ako and I will prepare a place for each and every one of you. Meron siyang ihahandang lugar. Ang tanong, meron ba tayong desire
na makasama yung mga mahal natin sa buhay? Meron ba tayong desire na makasama yung mga kaibigan natin? Meron ba tayong ganong klaseng desire na lahat ng kakilala natin, nawa, mapuntahan din nila yung pupuntahan ko? Grabe po yung desire ni Jesus sa Garden of Gethsemane. John 17:24, sabi niya, Ama, gusto ko sanang makasama sa pupuntahan ko ang mga taong ibinigay mo sa akin para makita rin nila ang kapangyarihang ibinigay mo sa akin dahil minahal mo na ako bago pa man nilikha ang mundo. All of us will die. Whether you like it or not, kaibigan mo mamamatay, kamag-anak mo mamamatay, lahat, lalo na, ito na yung araw ng mga patay, no? Sineselebrate natin yung All Souls Day. Ang tanong, meron ba tayong desire na bago mamatay, mga kaibigan natin, ay madala natin sila doon sa lugar na kung saan pupunta rin tayo? Mga kapatid, yan po ang dapat nating maging naisin. At maaaring tanong natin ngayong araw na ito, ay para sa mga disciple lang yan ni Jesus. Yung desire na yan kasi kasama niya yung mga yun. Hindi. Ako naniniwala na hindi lang yung mga disciple niya ang gusto niyang iligtas. Lahat gusto niya. Lahat gusto niya maging disipulo at lahat ay gusto niyang mailigtas din. So naalala niyo po ba yung magnanakaw na naligtas sa Luke chapter 23, verse 41 to 43? Sabi nung isang magnanakaw sa verse 41, dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan, pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Si Jesus po yan. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, okay, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Biro niyo po, no? Niligtas ni Jesus itong magnanakaw na ito. At ito po yung magandang tingnan natin sa storya na ito. Itong magnanakaw na ito, hindi naman ito nakaranas ng crusade. Itong magnanakaw na ito, hindi naman regular na umaatin ng church ito. Itong magnanakaw na ito, sa totoo lang, hindi nakaranas to ng kursilyo, hindi to nakaranas ng kung ano-ano mang mga activity. Pero that very moment, niligtas siya ng ating Panginoong Yesus. Hindi ito nakaranas ng mga religious, ng mga water baptism, hindi ito nakaranas ng, hindi nabanggit dito kung ito ba ay naka-experience ng communion, walang mga ganun. Pero ito ay naniwala lang sa magagawa ng Panginoong Yesus. At that very moment, niligtas siya ng ating Panginoong Hari, ng ating Panginoong Yesus. At sinabi ni Jesus, sabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita. Ganong kabilis yung pagliligtas na ginagawa ni Jesus. Ngayon din, in the twinkling of an eye, every person who will believe in Jesus Christ, ngayon din, hindi bukas, hindi in 2 weeks. Alam nyo, dalhin nyo na sila sa Panginoong Yesus. If we want them to be with us doon sa ating pupuntahan, alam naman natin yung direksyon na ating pupuntahan. Dapat magkaroon tayo ng desire para doon. Dahil mabilis lang ang buhay. Sabi nga ng Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao ang mamamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghukom ng Diyos. Minsan lang mamamatay tapos judgment na po yan. So alam naman na po natin sa Romans 6:23 na isa sa ating mga favorite verses ito na binabanggit patungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon. Sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So sana meron nawa all may desire katulad ni Jesus na ako secured na ako ligtas na ako Ang problema ng mga Kristiyano ngayon, yung parang dineded mo na lang natin yung mga tao minsan dahil tayo secured na, we don't care with other people, hindi natin ninanais na nawa all maligtas din sila, makasama natin sila. No? Kaya nga nawa all, ma-share natin itong preaching na ito. Nawa all, mag-share tayo ng mga live streaming natin upang ang mga taong ito ay mapuntahan din yung ating pupuntahan. No? At alam naman natin na para makapunta tayo ron, ang tanging daan ay ang daan ng Panginoong Yesus, hindi yung daan ng mga relihiyon ng mundong ito. Na kung saan iba-iba ang paraan na pagpunta doon sa buhay na walang hanggan.
Dito po sa ating church, ang paraan dito natin ay yung paraan ng Diyos. Ano yon? Ibigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa yung desire ni Jesus doon sa Garden of Gethsemane? Ano pa yung prayer niya doon? Number 2, desire to know who really God is. Ano sabi doon sa John 17:3? At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos. Pero mabago sa mamatay, yun ang kanyang desire, na nawa makilala ka ng mga tao. At yung salitang no dito, sa English kasi, sabi ni Jesus dito, I want people to know you more. Yun ang gustong paratingin ni Jesus. At yung salitang no dito, yung makilala ka, ay hindi lang ito yung malaman. Iba kasi yung alam mo Diyos, narinig mo siya, iba naman yung kilala mo siya. Dahil po, ang Greek po dito, mga kapatid, is yung malalim na intimacy. Ang desire ni Jesus ay nawa makilala kanila ng malalim. Yung talagang tunay na relasyon. Yung hindi lang basta na narinig ka, hindi lang basta natawag ka, kung hindi malalim at meron talagang deep connection. Yung malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos. At alam naman natin, sinabi sa Matthew 7, kahit gumagawa pa tayo ng mga kamangha-mangha, mga bagay patungkol sa Diyos, kung hindi naman natin siya kakilala ng lubusan, wala rin. Ano sabi sa Matthew 7:22-23? Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan ay nagpahayag kami ng propesiya, nagpalayas ng mga demonyo, at sa iyong pangalan din ay gumawa kami ng maraming himala? Ano sasabihin ng Diyos? At sasabihin ko naman sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala? Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng mga kasamaan. Ito po yung mga tao na wala na marelasyon sa Diyos, pero feeling nila gumagawa sila para sa Diyos. Ngunit hindi malalim ang kanilang intimacy sa ating Panginoon. So yun po yung desire. Alam niyo po, as a pastor, that is my desire na lahat tayo maging baliw sa Panginoon. Lahat tayo ay makilala natin siya. Kung gaano siya kabuti, kung gaano siya mapagmahal, kung gaano siya mapagpatawad, kung ano yung kaharian na ibinigay niya sa atin. Ang dami, no? Ang dami nating dapat malaman sa Diyos. Dahil nakadepende ang iyong spiritual condition ngayon kung paano mo siya kilala. Ikaw ay matatakot ka talaga eh. Pag hindi mo siya kilala, matatakot ka mamatay. Feeling mo, dadalhin ka niya agad sa impyerno. Pero pag kilala mo siya at alam mo, pinatawad ka niya. At alam mo, dahil sa biyaya niya na ikaw ay nakakapagpatuloy pa, kapatid, alam ko magtatagumpay ka sa buhay na ito eh. Dahil kilala mo Diyos eh. Dati kasi iba yung perspective natin sa Panginoon eh. Yan yung Diyos na pag nagkamali ka, yan. Yan yung lulunurin ka sa tubig, katulad ng sa Noah. Yun ang mga kaalaman natin sa Diyos eh. Masamang Diyos yan. Pero nagkamali ang mga tao. Dahil nung bumaba ang Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Yesus, nakita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos Ama. Gaano mo siya kakilala? Yan ay desire ng ating Panginoon. At nawa yan din ang desire natin sa ibang tao. Nawa makilala nila, nawa makilala ng pamilya ko, ang tunay na Diyos. Nawa makilala ng best friend ko, ang tunay na Diyos. Nawa makilala ng lola, lolo ko, tito ko, pinsan ko. Nawa makilala nila ang tunay na Diyos. Yun po yung desire ni Jesus. Nawa all my desire katulad ni Jesus na makilala pa nila. No, hindi sapat na tayo lang may kakilala sa Panginoon Diyos. Dapat lahat ng mga tao ay makilala nila ang tunay na Diyos. Ano pa yung mga desire ni Jesus na nawa all meron din tayo? Desire to give God the glory. Yun. Alam mo yun, yung buhay mo nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Lahat ng ginagawa mo, ito ba nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? Kasi kung may mindset ka na kung sa isang bagay na gagawin mo, iniisip mo, ito ba ay magbibigay kaluwalhati sa Diyos? We are not perfect people, no, mga kapatid. No? Kahit ako, nagkakamali, marami rin akong kapalpakan sa Panginoon Diyos. Pero minsan naiisip ko, pag halimbawa, gagawa ka ng bagay na alam mo na, ito ba ay magbibigay kaluwalhatian sa Diyos? O ito ba ay magwawasak sa kaluwalhatian ng Diyos? No? Minsan, ganun tayo, no, mga kapatid. Isipin natin, bawat bagay, sabi nga ng bagay, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So dapat ang mindset natin, ito bang lahat po ng ginagawa natin, sa opisina, sa pamilya, sa trabaho,
or sa social media, sa mga status natin, ito ba ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? Kaya wag na tayong sumama sa mga nagdidebate patungkol sa mga presidente. Kanya-kanya na tayong boto dyan. No? Wag na tayong makipaglaban pa. No? Makipag-divide pa tayo. Kasi hindi nagbibigay kaluwalhatian yan sa Diyos. So dapat lahat, tayo mga taga-karyaan, may desire to give glory. Kasi yun yung desire ni Jesus eh. Tinan niyo po sa John 17:4, niluwalhati kita sa lupa sa pagtupad ko sa gawaing ibinigay mo sa akin. So kita niyo po nagbigay siya ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ano yun? Nung natapos niya yung misyon na pinagagawa niya, nagbigay ito kaluwalhatian sa Diyos. Ang tanong, ikaw kaya mo ba tapusin yung pinagagawa ng Diyos sa iyo? Niluwalhati ni Jesus ang Panginoon sa bawat ginagawa niya. Sabi niya, niluwalhati kita sa lupa sa pagtupad ko sa gawaing ibinigay mo sa akin. So bawat ginagawa niya rito is for the glory of God. Sa prayer pa lang eh. Diba? The kingdom come, thy will be done. For thine is the kingdom and the power and the glory. No? Because ang glory po ay napakahalaga niyan. Because ang salitang glory, dito nire-reveal kung sino ang Diyos. Sa pangit na sitwasyon, it can give God the glory. Remember yung bulag sa John? Sabi ng mga magulang, maaaring itong aming anak kaya nabulog ito dahil sa mga kasalanan na nagawa. Ano sabi ni Jesus? Hindi, yung pagkabulag niya ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po, pag sinabing glory, this is where God displays Himself. Dito niya ipinakikilala ang kanyang sarili. Kaya minsan, pangit man na situation niyan o maganda, basta importante yung kaluwalhatian ng Diyos ang nakikita. Dito sa bawat gagawin natin, sa pananalita natin, sa ating mga kinikilos, ito ba yung nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos? Sa aking private life, no? Nagbibigay ba ito kaluwalhatian sa Diyos? Always be reminded, no? Ito kasi desire ni Jesus to eh. Gusto niyang gawin yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Nawa, ganun din tayo. At yun ang una niya sinabi sa Matthew. Pagkasabi niya ng repent for the kingdom of God has arrived, yun ang sinabi niya sa mga tao doon sa Galilee. Alam naman natin yung Galilee, puro mga masasamang tao po na dyan, pero binago ni Jesus. At ano sabi ni Jesus sa Matthew 5:16? Sa gayon ding paraan ay pagliwanagin ninyo ang ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. O sinabi nito ni Jesus sa mga tao, ipaliwanagin ninyo ang inyong ilaw. Anong ilaw? Hindi yung ilaw sa bahay, yung buhay. Yung buhay po ito dapat nag-iilaw. Paano ito nag-iilaw? Sa pamamagitan ng ating pananalita, sa pamamagitan ng ating mga kilos, sa pamamagitan ng pagtrato sa mga kapwa. No? And sometimes it really gives us a sad moment sa ating mga buhay pag alam natin, Lord, na misrepresent kita. No? Talagang nakaka-depress po na minsan ang hirap, no, na alam mo na tinawag tayo na magbigay kaluwalhatian sa Diyos, pero through our character, through our mindset, through our actions, hindi na ipapakita ang kaluwalhatian ng Diyos. At lahat po tayo ay binabago ng Diyos at lahat tayo tinuturuan dyan. So desire to give God the glory. Ano ba yung mga desire ni Jesus dito sa Garden of Gethsemane? And this is the last, desire to be one. Grabe yung desire niya. Tayo po ba ay may desire pa na makiisa? O lagi na lang ikaw yung tama, hindi mo na kailangan pahalagahan yung isip ng iba, yung gusto ng iba. Amen? So we need to be one. Desire to be one. John 17:11, ano sabi ni Jesus? At ngayon, ako'y papunta na sa iyo, iniiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa, yung mga disipulo niya. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. So, grabe yung desire niya rin, yung protection. Meron din tayong ganyan, yung protection sa mga ibang tao, yung pag-iingat ng Diyos. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Grabe yung desire niya, nawa, hindi magwatak-watak itong mga iniwan ko kasi paalis na ako eh. Siya ay mamamatay na. No? Dahil alam ni Jesus na pag ang mga tao hindi nagkaisa, wala ma-accomplish. At ang dapat nila ma-accomplish ay yung pag-advance ng kingdom. Alam niyo po, the Satan cannot destroy the church. But ang dami niyang strategy, ang dami niyang schemes
to divide the church. Kaya ang daming church na nadi-divide. Kung mapapansin natin, sabi nga nila, isa daw ang Pilipinas sa maraming church planting na nangyayari. Pero ang mga church planting na yan, hindi naman talaga nagiging church plant. Umaalis lang dahil may nakatampo, umaalis lang dahil minsan palalabasin pa nila na hindi, pang-advance ng kaharian din nito. Hindi. Pero hindi naman totoo talaga na nag-a-advance lang ng kaharian ng Panginoon din. Meron lang talaga silang mga issue na hindi nila masettle, kaya ang tendency, aalis na lang. Nabasa niyo yung status ko, kailan lang, mas madaling lumipat sa church kaysa magpatawad, kaysa magpakumbaba. Mas madali. Sa Sunday lang, umattend ka na sa iba, o di hindi mahirap. Kaysa yung may ka-conflict ka sa loob ng church, ang hirap magpatawad, ang hirap magpakumbaba. Tinuturuan, alam niyo po, pag may mga conflict, tinuturuan lang tayo ng Panginoong Yesus na maging katulad niya. Kasi si Jesus mismo hindi nakalagpas sa conflict. Di ba? Kailanman hindi na puro conflict nga ang dinaanan ni Jesus. Pero makita mo kung paano niya pinagtagumpayan to. Paano niya naging yung character niya, talaga yung godly character, makikita mo kay Jesus. At sabi ni Jesus, yan ang desire ko na magkaisa. Maging isa na tayo, mga kapatid. Okay, hindi tayo dapat humihiwalay sa gusto ng Panginoon. Amen? Ano pa yung desire niya doon sa John 17:20-21? Nakikiusap ako, hindi lang para sa mga taong ito, at mga disciple niya, kundi para rin sa mga sumasampalataya sa akin. So hindi lang para sa mga disciple, kung hindi para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, okay, tulad mo, Ama, na sa akin, at ako'y sa iyo, na sila rin ay mapa sa atin, upang ang sanglibutan ay maniwala na ako'y sinugo mo. Ito yung mga disciple na sinabi ni Jesus na, Lord, na sana magkaisa, no? Ito yung mga disciple na hindi perpekto. Ito yung mga disciple na kung saan kinuha niya sa mundo. Ito yung mga disciple na yung pinagkalulo siya. Ito yung mga disciple na dininay siya. Ito yung mga disciple na mapapansin natin na galing sa mga pangit na buhay ito. Pero binago ni Jesus. Ganyan ang galawan sa kaharian ng Panginoon. No? Ganyan ang galawan sa kaharian ng Panginoon. Grabe ang heart ni Jesus. Yung pagkakaisa pa rin na nasa puso niya. Mga tao ito na parang hindi na magkakaisa kasi iba-ibang takbo ng utak na pinanggalingan nila. Pero ang prayer at desire ni Jesus, nawa Lord, yung mga binigay mo sa akin, Ama, patuloy mo silang pagkaisahin, katulad ng pagiging isa natin. Kailanman hindi na-disconnect si Jesus sa Ama. Kailanman hindi naglaban. Kailanman hindi naging united. They are always united, Father, Son, and the Holy Spirit. Nawa, ganun din yung pattern natin. Nawa, ganun din yung isip natin. Nawa, ganun din yung ating pag-uugali. Unang linggo, pag-iisip. Pangalawang linggo, pag-uugali. At nawa, yun ang ating maging desire. Mga kapatid, to wrap up our message, ano yung desire niya ni Jesus? Desire to be with Him. Nawa, ganun ang ating desire sa ibang tao. Desire to know who really God is. Desire to really know who God is. Paano mo siya makikilala kung sa prayer pa lang wala ka ng gana? Sa salita pa lang niya, wala ka ng gana. Hindi mo siya makikilala. Makikilala mo lang siya sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, and when you encounter God in your life. Desire to give God the glory. Make sure na lahat ng ating ginagawa ay nagbibigay ito kaluwalhatian sa Diyos. Okay, desire to be one. Grabe po yung mga desire ni Jesus dito sa John 17. At nawa all, may desire katulad ng ganito. Isipin mo kung lahat tayo may desire na ganito, napakaganda ng takbo ng church. Isipin mo mga kamag-anak mo, nagkakaligtasan na, mga kaibigan mo, nagkakaligtasan na, hindi ka nahiya mag-share the gospel because you have this desire to be with Jesus, you have this desire to be with us in the future, na makasama natin sila dun sa buhay na walang hanggan. Grabe po ito. Very simple pointers, but very important and very powerful. Mga kapatid, let us pray today that nawa all ay maging ka-desire natin si Jesus. Let us pray. Father in heaven, nawa all maging katulad namin si Jesus. Yung mga desire na nabanggit niya sa John 17. Father in heaven, O God, Holy Spirit lang ang makakapagbigay ng desire na yan. Holy Spirit lang ang makakapagbigay sa amin ng mga isip,
ugali, at mga naisin ng Panginoong Yesus. Lahat, Lord, ng nilagay mo sa iyong anak na si Jesus, nawa mailagay din po sa amin. At anuman ang mga bagay na hindi sa iyo, sa mga buhay namin, Panginoon. Nawa ito ay ma-discern namin. Nagiging katulad ko ba si Jesus? Nagiging kaisip ko ba? Nagiging kaugali ko ba? Or nagiging ka-desire ko ba si Jesus? Because you created us to be like Jesus. He is the firstborn, and you want everyone who got born again is to be like your Son, Jesus Christ. Na lahat kami na maging katulad, ka-pattern ni Jesus sa lahat ng bagay, Panginoong Ama. At nawa all ang buong CLGF ay ganito rin ang maging desire. Father, we thank you for this day that you have given us, and we pray, Lord, that sa buong linggong ito, ingatan mo mga family namin, ang aming mga buhay, ang mga nagtatrabaho, ingatan mo kami sa COVID, sa iba-ibang klaseng karamdaman. Again, Lord, thank you, Lord, for lavishing us with your love. And we will love others the same you love us. In the name of Jesus Christ, we pray. And all the people will say, Amen and Amen. So God bless everyone.